Hello Comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Sir Sven Lim. Ayan. So hello sir, and to Sir Sven, meron tayo ditong napakagandang artwork. Sculpture, ano ba tawag dito? Sculpture? Yeah, book sculptures. Meron din dito sa gilid mo. Ayan. So 13 siya na sa mga comics people natin na viewers. Familiar kayo kay 13 na gawa nila Sir Budgetan and Sir Cadio Valdisimo. So paano sir nagsimula yung collaboration niyo with 13? Nag-try ako sumali sa Philippine Book Festival sa Davao. And since taga Davao sila Sir Cadio, doon ko sila na-meet nung una. And then parang usap-usap lang, parang ako as a beginning artist pa lang, humingi ako advice sa kanila. And sila naman, I'm very grateful sa mga mga tips and advice nila. And then, nung Manila International Book Fair last year, sila Sir Cadio naman punta dito sa Manila. Sa SMX? Sa SMX, yes. And andun din ako. And dun ulit kami nag-meet. And after ng event na yun, dun na kami nag-usap na if gagawa ng project with sculptures made naman sa 13 gagawin na project. Ayan. So sir, tinanong ko na sa'yo to kanina pero tatanong ko na lang para sa viewers. So hindi naman to totoong pages ng book na comics, di ba? Hindi naman siya. More of printed copies nung comics. Oh. So yung pangalan ng business? Yeah. Yung business mo sir is Living Pages. Yes, Living Pages. So kwentuhan mo naman kami sir. Ano yung history ng Living Pages? Okay. Paano siya nagsimula? Ganun. Ako kasi nung bata ako, gusto ko lang talaga mag-start gumawa ng sarili kong laruan. Since wala akong pambili kasi dati, gusto ko lang gumagawa ng mga laruan. Pero natigil yung desire ko na yun until nung nagwo-work na ako, meron na akong budget pambili ng mga materials, doon ako nag-start mag-try mag-sculpture. And dati kasi wala pang YouTube or internet nun, kaya trial and error ako dati. Nag-try ako ng kahoy, soap, ganun. Hindi ako satisfied hanggang sa nag-try ako ng paper and nag-start ako sa mga maliliit na tao. And then, yun, satisfied ako sobra. Naalala ko pa nga pinangalan ko dun sa unang tao na nagawa ko, isa na yung Adam. Parang Adam yung name ko, Adam din. So, tinago ko siya sobra na. So, yun yung pinakauna mong nagawa, sir. So, anong tawag dito? Paper sculpture? Paper mache? Yeah. Actually, para siyang paper sculpture siya. Kasi siya more of by parts, gagawin ko yung ulo, tapos ika-carve ko din kasi siya, ini-sculpt ko rin siya by parts bago siya i-assemble sa whole. Mga kailan to nag-start, sir, yung Living Pages? Nung nagsimula ka bang gumawa ng Adam na sculpture, nagsimula ng Living Pages? Hindi pa. Mga before pa yun Before pa nun ako nag-start. Gumagamit na ako ng books pero hindi ko pa alam paano gumawa ng tao dati. Parang dati either scenario, landscape, or mga animals, mga ganun pa lang yung ginagawa ko noon. And then, nung eventually may gusto magpa-commission ng tao, doon ako napilitan gumawa ng mga tao and then naging Living Pages. Mga anong taon yun, sir? Yung nagsimula yung Living Pages na... I think 2013 talaga siya. 2013? So more than 10 years na rin, 2024 tagal na, pero lang siya, sideline, hobby, ganun pa lang siya. Kasi nakikita ko napapadalas na rin kayo sa mga events. Nakita ko rin kayo sa may Super Manila sa... talaga. Last year lang ako nag-start mag-event talaga. Kasi syempre parang may cost din kasi ito so takot din ako na gumastos. Kaya last year lang talaga ako naglakas loob na mag-event. Ano yung pinakaunang event na puntahan niyo? Yung talagang event na may cost, yung Philippine Book Festival sa Davao, yung pinakauna pa rin. Tapos from there, ano na ba yung sumunod ko? Not sure kung Super Manila na yung next na in-attendan. Hindi, MIBF pala muna. And then Super Manila yung next na Super Manila. Dati nag-i-event na ako, kaso yung free lang sa mga mall. Doon lang parang
ano lang doon, display lang doon, nakikisama ako sa mga group, mga art group na mga event journey. Sumasali ka rin ba sa mga art competitions, ganyan? Never ako nakasali ng art competition kasi this year sana nasali ako, not sure kung GSIS yun pero may mga criteria kasi, bawal yung paper Bawal ang paper? This year bawal yung paper kaya wala, hindi na ako sumali. Nag-attend ako ng parang orientation nun Sayang naman, kaya kasi parang pwede itong maging sculpture talaga siya actually. Baka pwede namang ipa-review yung criteria na ito po yung gawa ko. Gawa po siya sa papel. Pwede po ba siya sa criteria? I-inquire mo ba baka pwede? Pwede. So yung sir, yung living pages na nagginawa nyo, ilan na yung mga pieces roughly na nagawa nyo so far? Marami-rami na din? Marami-rami na rin kasi since 2013 pa Pero every year kasi parang isa, dalawa, apat, mga ganun. Yun lang yung mga nagagawa. Pero hindi siya mass producer, no? Hindi. 1:1 siya. 1:1. Yung mga artworks talaga. Iba tong mga trophy na ginagawa ko. Yung mga trophy, halimbawa, nagpagawa sila ng maraming ganyan. Siyempre, hindi naman magiging magkakamukha kasi hindi yan molde. Hindi. Siya, similar lang. Pero hindi siya exactly the same. Exactly. Meron minsan mas tabingi yung leeg. Ikaw ba, sir, graduate ka ba ng art-related na course nung college? Hindi. ECE. ECE yung tinapos ECE. ko. Electronics and Communication Engineering. Pero bakit ka naging interested sa ganitong art? Sa ganitong art, more of yung lang talaga. Yung gusto ko lang talaga, yung desire ko gumawa ng sarili kong laruan. Nagsimula talaga doon yung lahat. And then, actually mahilig din talaga ako sa art, kaya siguro yun yung Sa inyong family ba, sir, maraming artist o ikaw lang? Hindi, wala kang artist kaya nga wala akong kaalaman kung paano magsisimula, anong gagawin. Pero practicing ka na engineer? For 7 years, nag-work ako sa isang company as an engineer. And then, nag-decide ako na mag-resign, mag-business. And nakala ko pag may business na, mas flexible yung time ko. Hindi pala, parang mas kumakain ng oras. Pero nung pandemic lang kasi talaga ako nagka-time. Humina din kasi yung business ko. Kaya sabi ko, sige, pursue ko na yung yung desire ko sa passion. And 2023 last year, supposed to be tapos na yung pandemic, pero mahina pa rin yung business ko. Kaya doon ako nag-event last year. So far, fruitful naman yung pag-event? Yes, may mga fruit siya. Although yung cost or yung mga expenses ko is mas malaki pa rin kaysa sa fruit na pero hopefully, every year may makuha pa rin ako mga new client, papagawa. Ang pinakamahalaga naman kasi talaga is yung exposure na you get yourself out there and somehow may makakakita sa'yo, makakita ka ng... May mga ganun din akong instance, sir, kasi freelance artist ako. May mga time na may dumadaan, tapos biglang akala mo wala. Tapos biglang kukontakin ka, papa-commission, ganyan. Thank you. Na-encourage ako kasi kasi starting pa lang din talaga ako lumalabas. Parang ganito, di ba? Nagkita tayo kanina. Sa bagay. Hopefully yung mga comics people natin, kasi yung podcast kasi namin, sir, comics related siya. Okay. Pero may mga nanonood din ng ibang mga creatives. So hopefully kung may mga gusto magpa-commission kay sir, magpa-commission kay Sir Sven. Sa living pages lang. Living pages sa social media. Yeah, Facebook o Instagram meron. Meron ka bang dream project na gawin, sir? Meron ka bang gustong parang world's largest paper sculpture, mga ganong mga dream? Yeah, kung titingnan niyo yung notebook ko, isa dun sa checklist is gusto kong dati gusto ko makabenta ng lang, parang makabenta sa ibang bansa. Yun naka-check na ako dun kasi meron ako nabentang isa. And then isa dun is life size ng mga sculptures, gusto kong makabenta dun. And pero ang gusto ko talaga yung parang gumawa ng maraming artwork, mga art ko sa mga libraries talaga yung dream ko. Talagang ma-display siya doon. Hindi malayong mangyari yan, sir, kasi books. Related. Yun talaga yung dream ko na may mga libraries, may mga ganitong display. Ikaw lang
yung so far na alam kong gumagawa ng ganito. Pero alam ka ba sir na gumagawa din ng parang ganito sa ginagawa mo? Sa Philippines, sa tingin ko ako pa nga lang sa Philippines. Pero sa ibang bansa, marami na rin gumagamit ng book pages as their medium, no? Pero yung style at saka yung technique, ibang-iba sa ginagawa ko. How did you develop your technique, sir? Talagang self-study lang talaga? Masasabi kong self-study kasi yun nga, wala naman akong alam talaga sa pagka-carving, mga ganun. Pero more of engineering, may engineering approach pa din yung yung paggawa ko sa mga may sukat, may mga kumbaga organized methodology yung mga So din na-apply mo rin pala yung pagiging engineer mo? Yes, oo, na-apply ko pa rin yan. Ayun. Sir, kung halimbawa may mga gustong maging ganito rin, gumawa ng mga paper sculpture, anong ma-advise mo sa kanila na para mas mapabilis yung pag-aaral ng paggawa ng paper sculptures? Yung steps ko kasi more of trial and error siya. Tapos for example, kaya ako nasabi kanina na parang may mga method, may system. Kunyari yung ulo ng tao, i-roll ko yung paper hanggang sa maging cylinder bago ko siya i-carve. Ngayon kasi alam ko na kung anong size ng paper at ilang papers yung kailangan kong i-roll para ma-achieve ko yung ganitong diameter nung para kaya kong gumawa ulit ng paulit-ulit ng before ko i-carve yung mga yung mukha, yung mga details ng mukha. So for me, ang advice ko is ako kasi trial and error yung akin So more of yun, i-organize nyo siguro, i-trial and error nyo, and then hanggang sa makadevelop kayo ng ng parang habit or ano bang tawag dun sa Workflow? Oo, parang ganun, workflow. Meron ka ng sariling workflow. Importante yung workflow kasi alam mo na kung ano yung susunod, ano yung gagawin mo before. Yun. Dati hindi ko yun alam. Nung natuto na ako noon, parang kasi dati parang gagawa ko nito, tapos from scratch na naman kapag mag-start ulit ako So natututo na lang din ako gumawa ng sarili kong workflow. Ayun. Thank you Sir Sven sa pagpapaunlak sa interview. Yeah, thank you. Kailan ka ulit makikita ng mga tao? Ano yung next event mo, sir? Next event ko is meron ako sa may isang gallery, new gallery. Inalawa ko nila to... Magsa-solo show ka na? Yeah, mag-solo show din sa gallery. Congratulations. Anong gallery yan, sir? Makers Gallery. Sa siya? Malapit siya sa ABS-CBN gallery. Small gallery pa lang, bago pa lang siya, small gallery pa lang siya. Kaya yun, naghanap din sila ng artist, kaya sakto. So, perfect siya. Maganda to, sir. Anong plano mo? Ano yung main piece na may ginagawa ka bang malaking piece para main attraction doon sa exhibit? Yung pinakamalaki, ito na yung pinakamalaki for attraction, pero may maidadagdag pa rin akong mga fewer pieces na malaki, hindi ganito kalaki, pero malaki siya enough, mga 18 inches yung Kailan yung sir, exhibit? May 11, Saturday, 5 p.m. Doon na yun! Malapit na! Next week May 4 pa lang naman kung next one. Malapit na. Malapit na. Kaya tuloy-tuloy nga yung event. Okay naman siya, good. Yun, thank you so much, Sir Sven. And follow Sir Sven sa Living Pages social media. So, saan ka active, sir? Sa Instagram, Facebook? More of Instagram and Facebook ako active. Okay, thank you very much, Comics people. See you again next time. Ako si Mel, and please follow, like, and subscribe. Bye-bye. Indie Comics Podcast.